ang isa pong tao, kontraktor Congressman Saldico, ang itinuturo ng lahat ng nagsalitang testigo o may kinalaman sa korupsyon sa ating bansa ay umalis na doon ng Amerika at ngayon ay nasa Europe na. Pakinggan natin itong pagpapaliwanag ni Secretary Boying Rimulya kasi sila ho nakakatanggap ng report at namomonitor nila. Mukhang pati Interpol po ay nagtatrabaho na. Yung international organization na membro ang Pilipinas, yung Interpol, ay naghahanap kay Congressman Saldico. Okay? Yeah. Nasa Europe siya, Nasa Europe yun. Spain. Spain or France. A lot of text messages are coming in that he's in France. Nasa France, yun. So yung mga diskaya, Umalis na Amerika. Sa 21, bakit mo hindi mo Ayan pa sila napabanggit? Anyway, From half patuloy, and cheese and patuloy po Saoirse. yung evaluation daw ho sa mga kaso, isa sa mga pinag-uusapan. Pero pinarinig ko lang sa inyo, yung pag-confirm ni Secretary Boying Rimulya na nasa Europe na, Spain o France, si Congressman Saldico. Umalis ng Amerika. Yun po yun. Kung bakit siya umalis ng Amerika, hindi natin alam. Kung yung magugunita, pinigyan din ni Speaker D. III ng 10 days na siya ay dapat makabalik ng bansa at harapin ang lahat ng investigasyon na siya ay sinasangkot. At hanggang ngayon wala pa. Pero ang akin pong pagkakaalam, hanggang Monday, September 29, ang pinakahuling ultimatum na yan na ibinigay ni Speaker D kay Saldico na siya ay bumalik at kung hindi, bibigyan na siya ng sanksyon ng Kongreso. Pwede siyang masuspende o pwede siyang matanggal as Congressman Ako Bicol Party List. Yan po ang sa side ng Kongreso. Sa side naman ng Executive Department, kasi ang DOJ mayroong tie-up sa Interpol, ayun ang namonitor nila. Nasa Europe na, wala na sa Amerika. Baka natakot sa Amerika kasi meron tayong extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika na pwede siyang hulihin doon at ipadala rito. Siya ba'y nagtatago? Siya ba'y nagpapagamot? Ano nga ba ang sakit niya? So hindi na ho, wala na tayong pakialam sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Ang ating pakialam at dapat na ating ipursige ng mga Pilipino sa mga otoridad, pabalikin sa bansa para sumagot sa napakaraming bintang sa kanya. Yung mga district engineer, assistant engineer, maraming engineer, pati yung Undersecretary Bernardo at iba pang mga testigo, siya yung idinidiin bilang chairman ng Committee on Appropriation na siyang kumukuha ng 25 to 30% sa bawat project. Ganong kalaking pera, kaya nga bilyon-bilyong pera ito. Hindi lang plunder kailangan dyan at anti-graft. So yan po yung latest dyan. So palipat-lipat lang ng bansa. At ngayon ay parang pati yung kanilang mga kaalyado hindi na malaman kung ano, nawawala. Speaking of nawawala, nabalitaan ba yung balita? Na pati yung testigo ni Marcoleta na si Orly, Gotesa, abay nawawala na rin ngayon. Hindi siya sumailalim sa protection ng Senado. Baka takot siyang mabuko na yung kanyang ginawang, sabi ng iba, fake na testimonya. At sabi niya, kaya-kaya daw niya kanyang sarili. Ba't ngayon nawawala na? Itinago ba siya ng mga taong gumamit sa kanya? At mga taong, siya mismo ay nagpagamit sa mga taong yan. Huwag natin kalimutan, siya daw ay dating Marines at maraming kaibigan mga Marines. Kaya ako naman naniniwala, hindi naman ganoon ang ating mga sundalo na pagtatakpan ng ganyang klaseng tao. Kung siya nagsasabi ng totoo o hindi, kung totoo kanya sinabi, huwag siyang magtago, dapat humarap siya. Dahil ngayon, siya ngayon ang pinag-uusapan na pinapalabas na siya ay fake ang kanyang testigo at kanyang paghahayag. Maaaring siya ginamit lang ng mga Duterte Senado at mga Duterte supporters sa labas ng Senado. Kasi yung kanyang pinanggalingan ay mga na kung saan siya nagtrabaho bilang security ay mga kilalang dating opisyal ng Duterte administrasyon. Nabanggit ko natin sa isang video na nabanggit ko ng Paildon, Andanar, Bantag,
Vice President Sara Duterte at ang pinakahuli nga si Saldico ang pinaglingkuran nitong Maris na si Orly Gutesa. Ayun, ngayon nawawala. Pero sabi ho ni Ping Lacson, Senador, Chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi sila magpapagamit yan. Ibig sabihin, hindi nila pakakawalan itong isyong ito. Dapat siyang managot kung siya nanggamit at kung sino ang nanggamit sa kanya sa Blue Ribbon Committee. Masusubukan natin ngayon si Ping Lacson. Hindi siya papayag na babuyin ang kanyang komite dahil lang sa mga kaduda-dudang testigo na bigla na lang binitbit nitong si Marcoleta at dinala doon sa Senado nang wala daw abiso. Bigla na lang siyang nag-move na kung pwede magpresenta na wala mang pahintulat, wala man lang usapan. Bigla na lang lumutang, ready na. Nakabukuhan lang na parang scripted kasi yung pagbasa ng sinumpang salaysay, hindi kumpleto. Hindi nasiyahan si Marcoleta dahil may nalalakdawan daw. So scripted yung kasi ang sinumpang salaysay, kahit na balik-balik mo yan, kaya mong kwento kasi sa'yo yun. Ang sinumpang salaysay, ginawa mo yan. Napawang katotohanan lang. Kaya kahit na palibalik ang tanong, kahit na magkamali-mali ang page niyan, dapat may kukwento mo ng kumpleto. Nagbabasa lang siya, mali-mali pa yung nabasa. Kaya nagalit yung Senador Marcoleta. Ano ba naman, nagbabasa ka lang, binago-bago mo pa. O, di ba? So parang scripted. Kaya nga, may duda. May writer, may director, may producer, baka meron ding financier sa pagtestigo nitong dating sundalong ito. Wow, tapos nawawala ngayon. Bakit? Lumabas ka. Sabi mo, kaya-kaya mo ang sarili mo, ang tapang mo magsalita, kaya-kaya mo eh. Ayaw mo ng proteksyon ng Senado. Ayaw mo ng proteksyon ng Senado dahil baka mayroong kang kalokohang ginawa, mabubuko ka lalo. Ngayon nasa labas ka. Abay, dapat kang lumabas at marap ka muli sa hearing. Hindi papayag ang Senado na magpagamit kung kaninong grupo na ang interes ay may magsalba, manira at destabilization. Siraan ng gobyerno, hindi magpapagamit si Ping Lacson at si Soto dyan ho sa Senado. Dahil silang may hawak ngayon. Senate President at Senate President for Tempore at Chairman pa ng Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson. Kaya mas marami pa tayong aabangan. Ang daming nangyayari talaga. Sana hindi matabunan ang katotohanan. Katarungan, katotohanan, ibalik ang pera ng bayan, kasuhan at ipakulong ang lahat ng gumawa. Yan lang naman ang gusto ng mamayang Pilipino eh. Pag hindi nyo naibigay yung kumpletong yan, hindi may babalik ang tiwala. Mahalagang maibalik ng gobyerno ang tiwala ng taong bayan sa pang-aabuso ng ibang grupo may personal and political interest. Masyadong nagkakagamitan sa nangyayari ngayon. Ingat lang po tayo. Kaya ako laging nagsasabi sa inyo, huwag nyo kong iwan dito, samahan nyo ako. Patuloy po nyong i-like, i-share ang ating mga topic na pinag-uusapan dahil ito po ay nakatutok tayo sa katotohanan. Wala tayong kakampihan dito. Kung hindi yung mamamayang Pilipinong siyang may-ari ng pera, yan ang boss natin. Wala tayong ibang boss kung hindi ang mamamayang Pilipino. Kayo yun.